Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay pumapalibot sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. At nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. At inihiwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. At nagkahapon at nagkaumaga, ang unang araw. Ang aklat ng Genesis ay nagsisimula sa makapangyarihang mga salita, sa simula ang Diyos. Agad-agad, ipinapaalala sa atin na ang Diyos ang tunay na manlilikha. Siya ang nagsalita ng lahat ng bagay upang maging umiiral. Hindi niya kinailangan ng tulong. Nagsalita lamang siya, at ito ay nangyari. Sa unang araw, nilikha ng Diyos ang liwanag. Pinaghiwalay niya ang liwanag mula sa kadiliman. Ang liwanag ay madalas na iniuugnay sa kabutihan, habang ang kadiliman ay iniuugnay sa kasamaan. Ipinapaalala nito sa atin na ang Diyos ay mabuti, at napagtagumpayan niya ang kadiliman. Kapag naharap ka sa mahihirap na panahon, tandaan na ang Diyos ang liwanag. Siya ay laging kasama mo, at hindi ka niya iiwan o pababayaan. Kakamangha kung paano kayang gawin ng Diyos ang isang bagay na madilim at walang buhay at gawin itong maganda at puno ng buhay. Ginawa niya ito sa mundo, at magagawa niya rin ito sa iyong buhay. Sa ikalawang araw, pinaghiwalay ng Diyos ang tubig mula sa tubig. Nilikha niya ang langit at ang dagat. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi niya basta-basta nililikha ang mga bagay ng walang kaayusan. May plano at layunin siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Minsan, ang ating buhay ay maaring magulo at parang wala sa kontrol. Ngunit maaari tayong mapanatag sa pagkaalam na ang Diyos pa rin ang may kontrol. Ginagawa niya ang lahat ng bagay para sa ating ikabubuti, kahit hindi natin naiintindihan kung ano ang kanyang ginagawa. Ang Diyos ang pumipigil sa mga bagyo. Siya ang nagdadala ng kaayusan sa kaguluhan. Kung ikaw ay nabibigatan, humingi ka ng tulong sa Diyos. Bibigyan ka niya ng kapayapaan at lakas. Sa ikatlong araw, tinipon ng Diyos ang tubig at lumitaw ang tuyong lupa. Tinawag niyang lupa ang tuyong lupa at dagat ang natipong tubig. Pagkatapos, pinatubo ng Diyos ang mga halaman at puno. Nilikha niya ang lahat ng uri ng halaman. Ipinapaalala sa atin ng araw na ito na ang Diyos ang pinagmulan ng lahat ng buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng kailangan natin para mabuhay at umunlad. Kapag titingnan mo ang isang puno o isang bulaklak, maglaan ng oras upang pahalagahan ang kagandahan at kamangha-mangha ng nilikha ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng pagkain, damit, at tahanan. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang araw, buwan, at mga bituin. Nilikha niya ang mga ito upang magbigay liwanag sa mundo at upang markahan ang mga panahon, araw, at taon. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay isang Diyos ng layunin. Hindi siya lumilikha ng mga bagay ng walang dahilan. Lahat ng kanyang ginagawa ay may layunin at plano. Ang araw, buwan, at mga bituin ay hindi lamang magagandang bagay sa langit. Mahalaga rin ang mga ito para sa buhay sa mundo. Nagbigay sila sa atin ng liwanag, init, at paraan upang masukat ang oras. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at katumpakan. Inilagay niya ang araw, buwan, at mga bituin sa kanilang mga lugar at pinatakbo ang mga ito. Ikalimang araw, mga nilalang sa langit at dagat. Sa ikalimang araw, nilikha ng Diyos ang mga nilalang sa dagat at sa langit. Nilikha niya ang mga isda, balyena, dolphin, ibon, at lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa tubig o lumilipad sa himpapawid. Ipinapakita nito sa atin na ang Diyos ay Diyos ng pagkakaiba-iba. Gustong-gusto niyang lumikha ng bago at kakaibang mga bagay. Hindi lang niya nililikha ang isang uri ng bawat nilalang. Lumilikha siya ng maraming uri ng mga ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging kagandahan at layunin. Ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Hindi lang siya lumilikha ng ilang nilalang.
Nilikha niya ang mga ito ng sagana. Mayroong milyon-milyong iba't ibang uri ng hayop sa mundo. At bawat isa ay patunay ng pagkamalikhain at kapangyarihan ng Diyos. Ika-6 na araw, mga hayop at sangkatauhan. Sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang mga hayop sa lupa at ang mga tao. Ito ang huling araw ng paglikha, at ito ang araw na nilikha ng Diyos ang kanyang pinaka-espesyal na nilikha, ang mga tao. Nilikha ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang wangis, na nangangahulugang tayo ay katulad niya sa ilang paraan. Tayo ay may kakayahang magmahal, mahabag, maging malikhain, at marami pang iba. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng pamamahala sa mundo, na nangangahulugang inilagay niya tayo sa pangangalaga sa kanyang nilikha. Ika-7 araw, isang araw ng pamamahinga. Sa ika-7 araw, nagpahinga ang Diyos mula sa lahat ng kanyang gawain. Natapos na niya ang paglikha ng mundo at nasiyahan siya sa kanyang ginawa. Pinagpala ng Diyos ang ika-7 araw at ginawa itong banal at inutusan niya ang kanyang mga tao na magpahinga rin sa araw na ito. Hindi kailangan ng Diyos na magpahinga dahil pagod siya. Nagpapahinga siya dahil gusto niya tayong magpahinga. Alam niya na kailangan natin ng oras para magpahinga at magkarga ng lakas. At gusto niya tayong masiyahan sa bunga ng ating paghihirap. Isang panalangin ng pasasalamat. Mahal na Diyos, salamat po sa iyong kahangahangang nilikha. Salamat sa kagandahan ng mundo sa ating paligid, mula sa pinakamaliit na bulaklak hanggang sa pinakamalaking balyena. Salamat sa regalong buhay, at salamat sa paglikha sa amin ayon sa iyong wangis. Tulungan mo po kaming maging mabubuting tagapangalaga ng iyong nilikha, at tulungan mo po kaming laging maalala ang iyong kabutihan at ang iyong pagmamahal. Amen. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share at mag-follow para sa mas marami pang mga devotional insights na tulad nito. Pagpalain ka ng Diyos.